In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik at ngayon tayo nagpapahayag muli sa ating ika-6 na yugto o part 6 at ang ating binabasa ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Bago tayo magsimula, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Ama naming nasa langit, ikaw ang siyang makapangyarihang pinakadakila sa lahat. Nilikha mo lahat ng narito sa daigdigang ito sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Kapag po kami sa aming mga gawa habang kami nabubuhay sa mundong ito, naway pagpalain nawa kami ng aming kaligtasan sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Naway dinggin ang aking panalangin sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesus at kasama paggabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo muli magpapatuloy sa ika-6 na yugto, ang Ebanghelyo ni Apostol Bernabe. Ngunit ngayon sinabi niya, ang kanilang mga dahon ay hindi malalanta. Nangangahulugan ito na ang bawat salita na lumalabas sa iyong bibig sa pananampalataya at pag-ibig ay may posibilidad na magdala ng pagbabalik loob at pag-asa sa marami. Muli, sinasabi ng isang propeta, at ang lupain ni Jacob ay aayusin sa itaas ng bawat lupain. Nangangahulugan ito ng daluyan ng kanyang espiritu na liwalhatiin niya. Bukod dito, ano ang sabi niya? Mayroong isang ilog na dumadaloy sa kanan at mula roon ay lumilitaw ang magagandang mga puno. At sino mang kumain ng mga ito ay mabubuhay magpakailanman. Nangangahulugan ito na ang talagang bumaba tayo sa tubig na puno ng mga kasalanan at karumihan. Ngunit bumangon na nagbubunga sa ating puso na may takot sa Diyos ay nagtitiwala kay Jesus sa ating espiritu, at ang sinumang kumain ng mga ito ay mabubuhay magpakailanman. Nangangahulugan ito ang sinumang pahayag niya ay makikinig sa iyo na nagsasalita at maniniwala ay mabubuhay magpakailanman. Kabanata 12. Ang mga cross ng Kristo ay mabuti sa katotohanan ng lumang pagsusulit. Sa katulad ng paraan, tinutukoy niya ang krus ni Kristo sa ibang propeta na nagsasabing at kailan magaganap ang mga bagay na ito, at sinabi ng Panginoon, kapag ang isang puno ay babaluktot at muling babangon, at kapag ang dugo ay aagos mula sa kahoy, narito muli mayroon kang isang papalagayang loob tungkol sa krus, sa kanya na dapat ipako sa krus. Ngunit muli niyang isinalita ito tungkol kay Moises, na ang Israel ay sinalakay ng mga estranghero upang paalalahanan niya na sila kapag binantayan na dahil sa kanilang mga kasalanan sila ay hinatid sa kamatayan. Ang Espiritu ay nagsasalita sa puso ni Moises na siya ay gumagawa ng isang figura ng krus at tungkol sa kanya na magdusa doon, sapagkat maliban na lamang kung sila ay tumitiwala sa kanya, sila ay tatagpasan magpakailanman. Kaya't iniligay ni Moises ang isang sandata sa itaas ng isa pang sa gitna ng burol at nakatayo roon upang mas mataas kaysa sa lahat ng mga tao. Inunat niya ang kanyang mga kamay at sa gayon muling nakuha ng Israel ang kasanayan. Ngunit nang muling ibinaba niya ang kanyang mga kamay, muli silang nawasak. Para sa anong dahilan? Upang ang malaman nila na hindi sila maisalba maliban kung inilalagay nila ang kanilang tiwala sa kanya. At sa ibang propeta ay idineklara niya, sa buong araw ay inunat ko ang aking mga kamay sa isang taong hindi naniniwala, at isa na nakakamit ang aking matuwid na daan,
at muling gumawa si Moses ng isang uri ni Jesus. Magpapahiwatig na kinakailangan magdusa siya at maging siya ang magiging may akda ng buhay sa iba na paniniwalaan nilang nawasak sa krus noong ang Israel ay nabigo. Sapagkat yamang ang pagsalangsang ay ginawa ni Eva sa pamamagitan ng ahas, isinakatuparan ng Panginoon na ang bawat uri ng mga ahas ay pinahiga sila at namatay sila upang mapatunayan niya sila na dahil sa kanilang paglabag ay binigyan sila ng hanggang sa mga kalagayan ng kamatayan. Bukod dito, si Moses nang siya ay mag-utos, hindi ka magkakaroon ng isang larawan ng inanyuan o tinunaw na imahe para sa iyong Diyos, upang ito ay magpakita ng isang uri ni Jesus. Pagkatapos ay gumawa si Moses ng isang ahas at inilagay ito sa isang sinag at sa pamamagitan ng pagpapahayag ay tipunin ang mga tao. Kung gayon, nang magkasama sila, hiniling nila kay Moses na mag-alay siya ng sakripisyo para sa kanila at manalangin para sa kanilang paggaling. At si Moses ay nagsalita sa kanila na sinasabi, kung sino man sa inyo ay makagat ay lumapit siya sa ahas na nakalagay sa poste at umasa siya at maniwala na kahit patay ay mabibigyan siya ng buhay at kaagad siya ay maibabalik. At ginawa nila ito. Mayroong karing ito isang indikasyon ng kaluwalhatian ni Jesus, sapagkat sa Kanya at sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ano muli sabi ni Moses kay Jesus? Joshua na anak ni Nuneb nang ibigay sa kanya ang pangalang ito bilang isang propeta na may ganitong pananaw lamang, upang marinig ng lahat ng tao na ibubunyag ng Ama ang lahat ng mga bagay tungkol sa kanyang anak na si Jesus, sa anak ni Nuneb. Ang pangalang ito ay ipinagkaloob sa kanya nang siya ay ipadala sa kanya upang tiktik ang lupain. Sinabi niya, kumuha ng isang libro sa iyong mga kamay at isulat kung ano ang ipapahayag ng Panginoon na anak ng Diyos. Ay sa mga huling araw na maputol mula sa mga ugat ng lahat ng bahay ni Amalek. Narito muli si Jesus na pinahayag sa pamagitan ng uri at salaman. Ay hindi ang anak ng tao kundi ang anak ng Diyos. Yamang si makatuwid sasabihin nila na si Kristo ay anak ni David, na natatakot at nauunawaan ang pagkakamali ng mga masama. Sinabi niya, sinasabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin kong mga kaaway ang iyong mga paa. At muli, ganito ang sabi ni Isaias, sabi ng Panginoon kay Kristo, aking Panginoon, ng anak kanang kamay ko ay hinahawakan na ang mga bansa ay magpapasakop sa kanyang harapan, at aking ibabali ang lakas ng mga hari, masdan kung paano itinawag siya ni David na Panginoon at anak ng Diyos. Kabanata 13. Ngunit tingnan natin kung taong ito ang takapagmana o ang dating, at kung ang tipan ay sa atin o sa kanila. Makinig kayo ngayon kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga tao. Ipinagdasal ni Isaac si Rebeka na kanyang asawa, sapagkat siya ay baog at siya ay naglihi. Bukod dito, lumabas si Rebeka upang magtanong sa Panginoon, at sinabi ng Panginoon sa kanya, 2 bansa ang nasa iyong sinapupunan. Ang 2 bayan sa iyong tiyan, at ang 1 bayan ay lalampas sa isa pa. At ang Eder ay maglilingkod sa bata. Yung elders ay maglilingkod sa bata. Dapat mong maunawaan kung sino si Isaac na si Rebeka, at tungkol sa kung anong mga tao na ipapahayag niya, na ang taong ito ay dapat na dakila kaysa sa isa. At sa ibang hula ay binanggit ni Jacob ng mas malinaw sa kanyang anak ni si Jose, na siya sabi, narito, hindi ako inalis ng Panginoon sa iyong presensya. Dalhin mo sa akin ang iyong mga anak upang aking pagpalain sila. At dinala niya si Menases at si Ephraim. Naghangad na mapalad si Menases sapagkat siya ang elder,
Sa pananaw na ito ay dinala siya ni Jose sa kanang kamay ng kanyang amang si Jacob. Ngunit nakita ni Jacob sa espiritu ang uri ng mga tao na babangon ng pagkatapos. At ano ang nagsasabi sa banal na kasulatan? At binago ni Jacob ang direksyon ng kanyang mga banda at inilagay ang kanyang pakikipaglaban sa ulo ni Efraim, ang pangalawa at mas bata, at pinagpala siya. At sinabi ni Jose kay Jacob, ibalik ang iyong kanang kamay sa ulo ni Manases sapagkat siya ang aking panganay na anak. At sinabi ni Jacob, alam ko ito, anak ko, alam ko, datapat ang elder ay maglilingkod sa nakababata, gayon may pagpapalain din siya. Nakita ninyo kung kanino niya iniligay ang kanyang mga kamay, na ang bayang ito ang magiging una at tagapagmana ng tipan. Kung gayon pa rin, ang parehong bagay ay na-intimid sa pamamagitan ni Abraham na abot namin ang pagiging perpekto ng aming kaalaman. Kung gayon, anong sabi niya kay Abraham? Sapagkat naniniwala ka, pinapahiwatig sa iyo na para katwiran, narito ginawa kitang ama ng mga bansa ng iyong naniniwala sa Panginoon habang nasa isang estado ng hindi pagtutuli. Mga kapatid, tayo muling hihinto sa ika-6 na yugto at nawa sa ating pagpapatuloy sa ating binabasa ay pagpalain nawa tayo ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu Santo sa mga makakapakinig dito, at nawa kaunawaan ang ibigay sa inyo ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng pagpapalang binibigay niyo sa bawat isa sa pamagitan ng pangsukurso at gabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa.